Naniniwala naman ang House Prosecution Team na ginagamit lang ng Vice Presidente ang pangibang bansa nito para mangampanya na sa darating na 2028 elections. Umaasa naman sila na haharap na siya sa mga susunod na paglilitis. Narito po ang report. Kasunod ng umano'y pag-iingay ng Vice Presidente sa mga rally sa ibang bansa, naniniwala ang House Prosecution Team na ginagamit na lang ito para mangampanya sa 2028 election. Natatarantanaan nila ang bise dahil sa mga testigo at ebidensyang kanilang iniharap na tuluyang magdidiin sa kanya. Matatandaang bago magsimula ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa bise, nag-anunsyo na siya ng kanyang hangaring tumakbo sa pagkapangulo. Dapat na rin anilang itigil ng bise ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa dahil wala na anila siyang alam sa tunay na nangyayari sa bansa. Ito'y matapos tanungin ng Vice Presidente tungkol sa usapin ng Pax Basilica pero wala siyang ideya tungkol dito. Dapat anilang pumirmi ang bise at gawin na lang ang kanyang tungkulin sa bayan bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Ang unang katanungan po ng ating taong bayan, paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate, no? Kaugnay naman sa kanyang 5,000 gun mic remark kung saan tahasang sinabi ng bise na gano'n na lang kadali ang mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 piso lamang. Lumalabas nila na maraming alam ang pangalawang pangulo sa usapin ng patayan. Mas laluan nilang uminit ang mata sa kanya ng publiko dahil nahaharap siya sa reklamong umano'y pagbabanta sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng bansa, kabilang na ang Pangulo. Hinikayat din nila ang bise na ibahagi sa otoridad ang anumang impormasyong may kinalaman sa pagpatay dahil tungkulin nila ng Vice Presidente bilang opisyal ng gobyerno na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. At meron po talagang ginagawa ang ating ahensya, ang kapulisan, para po sugpuin ang ganitong violence. But, coming from the Vice President herself, hindi ho maalis sa taong bayan ang kanilang katanungan. No? Again, considering that we just concluded the Article 4. Samantala, isinisisi naman ni Prosecution Team spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico sa Vice Presidente ang nangyayaring political instability sa bansa. Dahil aniya yan sa patuloy na pag-iwas nito na sagutin ng personal ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa naman siya na haharap na ang pangalawang pangulo sa mga susunod na paglilitis sa kanya.